Hello. Hello. Good evening, good afternoon, and good morning. Sana sulok tayo ng daigdigan. Ang pag-usapan natin ngayon, yung impostor o abogado ng mga biktima kuno ng AJK. Na sinasabi ni Ka Eric ay impostor na abogado. Pero pakinggan na lang natin muna bago ako magbigay ng opinion. Mga kababayan, dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Atty. Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yung pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Atty. Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yung pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, ba't siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines? Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Katabi lang ng Hague, Netherlands. Okay. Wala po. Ako naman magbigay opinion. Totoo yung sinasabi ni Ka Eric. Una-una, dating galing Communist Party of the Philippines si Ka Eric na inayawan niya naman ang ganong sitwasyon. Siguro hindi ko malaman kung anong kadahilanan. Pero yung sinasabi niya, may katotohanan yan. Sa totoo lang kasi yung maliban sa politika na pagka-kidnap kay Pangulong Duterte, yan kasi ang arrangement nila Tambaluslos at ng mga NDF na mga congressmen. Yun yung pinagkasunduan nila na sa aking mga kutuba. Ang kahilingan ni Tambaluslos, kontrolin niya ang mga makakaliwa na mga nagrally sa EDSA. Wag tulungan kung ano mang ang pagkilos ng opposition, bagkos kontrahin nila ang pagkilos ng opposition. Kaya nga baliktad ngayon Dati-rati ang administration ang tinitira ng Partido Komunista. Pero ngayon, ang tinitira ngayon baliktad ng Partido Komunista kung hindi yung opposition. Dati, magmula kay Marcos Sr. hanggang kay Pangulong Duterte pa rin, ay kalaban niya ang administration. Kalaban niya ang administration nung panahon. Pero hindi, before the election nga pala ng kay Duterte, kinampanya ng NPA ang Duterte. Sa buong akala ng pamunuan ng Partido Komunista ay susunod si Pangulong Duterte sa kasunduan na ang mga NPA ay magiging integrated sa armed forces, na parang gusto nilang gayahin ang MNLF at saka MILF.
Doon sa MI kasi at saka MLF, rebels for kwan yun eh, for their rights as indigenous people, as a Muslim, ano. Pero they are not rebels against the whole government, only in Mindanao. So, na-recognize ng gobyerno, unlike sa Communist Party of the Philippines, hindi pwede na maging integrated to the armed forces. Bakit? Napakahirap na i-integrate mo sa Pilipinas. Baka pagising mo sila na ngayon ang namumuno, naging komunista na. Mas kasi delikado yun, nationwide yun eh. Unlike sa MNLF at saka MI, within Mindanao lang sila or sa BARM area. Hindi lahat ng area ng Pilipinas. So pwedeng i-grant yung integration. But in NPA, hindi po pwede. Kasi nga, national sila eh. Paano kung nakaposisyon na lahat sila, pagising natin lahat nakatutok na. Ano pang magagawa natin? Siyempre, normal mayroon silang kasabwat rin na members of the AP. Katulad yan nangyari sa Thailand ba yun? Tama, Thailand. Na ang nangyari bumaliktad, naging communist yan, naging communist, bumaliktad dahil communist na. Ang nakuha nilang armed forces yung special forces na 200 special forces with the Communist Party. So, pinagpapatay nila ang general. Pero may isang general ng special forces na nakatakas at nag-organize ng mga Muslim brothers sa Thailand. So, nabawi nila ang bansang Thailand from communist to kung anumang system of the government nila. So, hindi pwede ngayon dito. Now, balik tayo doon sa arrangement. Kaya talagang ipinilit, ikinulong or ipakulong si Pangulong Duterte kasi nga yun yung pinaka revenge ni Yuma Sison na iniwan niya dyan sa Netherlands yung mga representative ng international communists na by all means gantihan nyo ako doon kay Pangulong Duterte. So yun ang naging arrangement So by all means talaga mangyayari yun. So ang kumikilos ngayon backed by the communists secondly yung political opponent, because alam nila makamasa ang Duterte. So mas malakas ang pwersa ng Duterte sa panahon ng administrasyon ni Marcos. Kaya yun ang sinisira nila. Sa totoo lang, komunista talagang gumawa. Matindi talagang komunista pagka gumanti, gagawa ng paraan, gagawa. Makakumbins sila. Katulad kay Palparan. Di ba? Si Palparan, napakulong nila. Kasi ang dami daw pinatay. Ganun din sa komunist, maraming pinatay. Pero mga tarantado yung mga komunist na yan. Sila ang mas maraming pinatay na Pilipino. Sundalo ka man, pulis ka man, nasa gobyerno ka man, o nasa sibilyan ka, basta alam nilang kalabang ka, ipapapatay ka nila. Ganun ang komunista. Walang awa-awa. Tapos ngayon, mga gago sila ngayon ang sabi na ang daming pinatay ng Duterte. Doon ka sa Marcos Sr., ang daming napatay Anong administration na walang namatay? Sige, tanungin ko kayo. Lahat yan. So dapat, kung naimbestigahan si Pangulong Duterte, it because of patayan. Ganun rin si Marcos. Ipakulong kasi marami ring namatay na Pilipino sa kanyang administration. Pero lagi yung sinasabi na magagawa natin peaceful na walang pinapatay. Peaceful ba ngayon sa ating bansang Pilipinas? Kinakabahan ng Pilipino sa atin, di ba? Kinakabahan. Kaya
I'm sorry, I'm sorry, uh, I'm sorry sa mga nanonood na talagang walang hiya ang Partido Komunista. Ang dapat sila ang mawala dito sa ibabaw ng Pilipinas. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.